Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din natin sinasama sa banal na misang ito ang inyong mga intensyon at personal na kahilingan para sa ating Poong Hesus Nazareno. Mga minamahal ko mga kapatid, malungkot ang tagpo ngayon sa Ebanghelyo sapagkat malapit ng lumisan si Jesus. Gayon pa man, tinitiyak ni Jesus sa mga apostol na muli siyang magbabalik. Walang dahilan para tayo ay mangamba sapagkat nangako si Jesus na kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. Ang Espiritu Santo ang isinugo ng Ama sa ngalan ni Jesus na magtutulak sa atin upang ating maisabuhay si Jesus tungo sa pagpapanibago ng mundo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Meron ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ang aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo. Kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi mong matupad sa gawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas, na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Sicilia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisa naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. O Diyos, pagpalain kamit kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa amin iyo'y pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Basa mula sa aklat ng pahayag. Nilokoban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin niya ang aking Ama, at kami sasakan niya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis,
Ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa susunod na linggo ay ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat ng ating Panginoong Hesus sa langit. Kaya bago siya umakyat, meron siyang mga habilin sa kanyang alagad. At ito ay isang napakasakit na tagpo sa isang taong nagmamahal. Na bago siya lumisan, meron siyang mga habilin. Parang kagaya din sa mga mag-asawa, no? Bago maghiwalay, yung asawa pupunta ng ibang abroad, no? Mayroong mga habilin. Yung isang nanay, bago magtrabaho, meron siyang habilin sa kanyang mga anak. Unang-unang habilin palaging sinasabi sa atin, magmahalan kayo. Gaya ng pagmamahal ko, manatili kayo sa aking pagmamahal. Ganun yung palaging hinahabilin sa atin. Manatili sa pagmamahal. Ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin upang tayo ay hindi maligaw. Sa isang nanay, sa isang magulang na nagmamahal, gagawin ang lahat. Magtrabaho sa ibang bansa, maghanap buhay para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Tinitiis ang lahat ng hirap, pagod at gutom para lamang may maipadala sa kanilang mga anak. Para ibigay ang kanilang pangangailangan. Pero ang nangyayari kung minsan, kapag tumanda na ang mga magulang, parang wala nang pakialam yung kanilang mga anak sa kanilang magulang. Na kung minsan kumakasagot-sagot, akala mo kung sino na siya. Akala mo kung sino na siyang nagpapakain sa kanyang magulang. Hindi lamang iniisip yung paghihirap ng isang magulang para marating nila ang posisyon, ang lugar kung nasaan sila ngayon. Ganito din sa ating Panginoong Diyos na bago sa lumisan, hinabilin niya na manatili sa kaniyang pagmamahal. Manatili sa kaniyang pag-ibig. Paano natin may papakita ang ating pag-ibig? Sa pamamagitan ng ating katapatan. Katapatan sa pagsunod sa kaniyang kalooban. Katapatan sa pagsunod sa kaniyang mga salita at kaniyang gawa. Sinasabi sa atin ni Jesus, kung tunay natin siyang iniibig, magiging tapat tayo sa pagsunod, sa pagkilos, at lalong-lalo na sa ating mga gawain. At lalong magiging tapat tayo sa kalooban ng Diyos. Ang taong tapat na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinabi ni Jesus, ay sa Kanya at mananahan ang Diyos sa kanyang puso at isipan.
At ang taong tapat na sumusunod sa mga utos at kalooban ng Diyos ay kailanman hinding-hindi maliligaw ng landas. Pangalawang habilin sa atin ng ating Panginoong Hesus, ipinagkakaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na siyang patnubay at gabay upang hindi tayo maligaw. Ang banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay upang magawa natin ang tama. Upang lubos nating maunawaan ang kaniyang gawa at sundin natin ang tama. Ang banal na Espiritu din ang siyang mag-uudyok sa atin upang mas lalo tayong tumugon sa kaniyang salita. Mas lalo tayong tumugon sa kaniyang panawagan ng pagbabago, pagbabalik loob. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, kakaunti na lamang ang panahon at makakasama niyo ako. Kaya huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu sa aking ngalan upang tayo'y gabayan, upang tayo'y patnubayan, upang tayo'y tulungan sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu upang mas lubos nating maunawaan ang salita ng ating Panginoong Hesus, upang lubos natin maintindihan ang Kaniyang mga gawain, at upang mas lalo pa rin tayong maging tapat na Kaniyang mga alagad, upang mas lalo tayong maging mas mabunga at mapakapaki-pakinabang. Pangatlong habilin ng ating Panginoong Hesus, ipagkakaloob niya sa atin ang kaniyang kapayapaan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, ang tao na patuloy na mumuhay sa kadiliman, ay walang kapayapaan, lalong-lalo na sa kanyang puso at isipan. Isang halimbawa ng kasalanan ang binanggit sa unang pagbasa, ang pakikiapid. Na ang taong nakikiapid ay walang kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Ang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, hindi panatag ang kanyang puso at isipan. Hindi alam ang gagawin. Kaya pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Hesus ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal, yung mercy, yung compassion ng ating Panginoon, yung kanyang habag at awa doon sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya ipinapaalala sa atin sa unang pagbasa, nalayuan natin ang mga kasalanang ito upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. At hayaan nating gumalaw ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Tumayo pong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang tunay na pagmamahal. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga kahilingan. Buong pagtitiwala kaming nananalig at dumadalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban mo ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas upang kaming lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang aming mga kapatid naming may sakit, may kapansanan, dukha, at mga binabaliwala sa lipunan, upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa iyo sa pamamagitan ng aming paglingap at pakibaka sa buhay kasama sila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Tulutan mo ng kapanghingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming makahilingan ng iyong mga anak. Panatilihin mo kaming makakapit sa iyong salita upang lumago kami sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ng iyong bayan, nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, bang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan na ang aming mga panalangin kalakip ng haing may alay, upang maging pagindapatin mong gawing kadalisay, ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawat magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagkadikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong pangangambat, sa iyong pag-iisang binalot ng problema, takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito, laging sasamahan, di ka papabayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Awin ang panimdim, buong pusong manalangin, ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa akin. Huwag kayong matakot, si Jesus ito, laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Puso mo'y matakot, si Jesus ito. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bila bunga ng masaganang dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon pagpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos!